灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战日月阴怀，何以得世间那自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风遥远，自如纵横。潇洒如梦，今后。你干什么？你放开我！这算是奇怪的事吗？谢谢啊。哎，还真有人来了。谁还会信你啊？小姐，小姐，小七，小七，小七，小姐，Kuya, ayos ka lang ba? Ayos lang. Nalimutan mo na bang swerte ako? Mabuti, masaya ako makita ka. Kamahalan. Niligtas ko rin siya nung araw na yon. Magaling ang ginawa mo. Ayos na siya, ngunit kailangan pang magpalakas. Walang aalala kay Zhong Yue, kaya pinadala ko siya sa ligtas na lugar. Ngayon ka lang niya makikita. Salamat, kamahalan. Ngayon, nakita mo na siya. Nagawa mo ng kailangan. Oras na upang maghiwalay. Sa kanluran ng Tiansha, silangan ng kabisera. Ikaw na ang bahala kung saan ka tutungo. Sa kabisera ako. Sasama ka ba, Xiaoqi? Kahit saan, sasama ako sa'yo. Kamahalan, sasama ka ba sa amin? Hindi na. May dapat pa akong asikasuhin. Hindi rin ligtas kung sasama pa ako. Oo, tama ka. Hindi ko makakalimutan ang pagtulong mo sa akin. Makakabawi rin ako pagdating ng araw. Huwag kang mag-alala. Kukulitin kita. Makalimot ka man. Sa paglalakbay mo, maraming bagong karanasan at suliranin. Bunga ng kalayaang nais mo. Ngunit pinapaalala ko sa'yo, hindi madaling makamit ang kalayaang yun. Magiging malubak ang daan. Sa mundong to, wala naman talagang madaling daan. Mag-iingat ka, kamahalan. Kayo rin. Kuyaw, anong nasa isip mo? 6 na taon ako noon. At mahigit, 12 taon na ang nakalipas. Walang higit na nakakakilala sa mga halamang nandito kesa sa akin. Tama ka. Sa wakas, aalis na tayo. Ngunit bakit naiiyak ako? Sino bang hindi malulungkot? Ganun pa man. Malawak ang mundong naghihintay. Kailangan mo lang maghanap. Sayang hindi natin kasama si Tatang. Wala na siya. Kaya nakakapanibago. Maraming sinakripisyo si Tatang para sa atin. Kaya, dapat tayong mamuhay ng payapa. At ganun din siya. Tatang Zhu! Mananatili kaming buhay! Tatang Shu!
mananatili kaming buhay! Sumalangit kayo nawa, Tatang! Tatang Shu! Sumalangit kayo nawa! Tatang Shu! Maging payapa sana kayo! Nakakabuti na kamahalan. Nagbigay siya ng kabayo at malaking halaga. Tandaan mong dapat bayaran ng kabutihang natatanggap natin. Encoded by BitsTV.com. Natanggap ko na ang inyong liham. At ngayon batid ko na ang nangyayari. Tulad ng iyong pangako, ibibigay mo ang kabundukan ng Chang'an kapalit ng Shukunlin ng kaharian ng Tianxia. Ngunit hindi na ito kailangan ayon sa konseho. Matagal nang pinaghahatian ng Tianxia at Taiwan at Chang'an. Pinamamahalaan ito ng parehong kaharian. Hinihiling mo ang yaman ng Tianxia kapalit ng teritoryong ito. Hindi makapapayag ang pamilya ng Zhan o kahit ang mga mamamayan ng Tianxia. Labag ito sa samahan ng 5 kaharian. Ngunit alang-alang sa matagal na pagkakaibigan ng ating mga kaharian at sa iyong pagpupursige, handa akong ipahiram ang Shukunlin para sa pansarili mong layunin at upang parangalan ka. Sa pagpapahiram ko nito sa iyo, mapupunta sa kaharian ng Tianxia ang karapatan sa buong kabundukan ng Chang'an. Ang bagong hari raw ng Tianxia na si Zhan Nancheng na wala ng ambisyon at maluwag sa pamamalakad. Ngunit sa mga sinulat niya, wala siyang balak makipagkasundo. Nagdanais pa siya ng mas malaking kapalit. Shukunlin kapalit ng malawak na lupain? Ganong kalakas ang loob niya? Ngunit malaki ang kailangan ko sa kanya. Kung wala ang Shukunlin, hindi ko magagamit ang galaw na itinuro ni Binibining Fei Yan. Amain. Payag ako. Kung hindi ako uupo sa trono, ano pang silbi ng kabundukan ng Chang'an sa akin? Kapag naging hari na ako, hindi rin naman magtatagal at mababawi kong lupain natin. Opo. Iniisip ko ngayon, kung sino ipapadala ng Tianxia upang ihatid ang Shukunlin. Dumating na si Prinsipe Lier! Babalik na tayo sa kabisera bukas. Magmatsyag ka mabuti sa bakas ng prinsipe sa daan. Huwag kayong mag-alala. 300 kawal ang pinadala ko. Kung may balita sila sa prinsipe, ipaalam nila agad. Yun lang ang magagawa natin sa ngayon. Amain, balita ko, lumala pang karamdaman ng hari. Hindi siya kumakain. Kung wala pang balita sa prinsipe, binabalak niyo po bang... Hindi maaaring mamatay ang hari hanggat wala akong kapangyarihan. Kaya kailangan ko ng isa pang taong aalalay sa akin. Sirain niyo ito lahat! Sige! Hindi mo na amo ko umakay sa bundok sa tito! Paano ngayon? Bakit mo ito ginagawa? Sirain mo lahat! Bakit ba hindi ko napakiusapan? Sirain na ba kayan? Sirain niyo lahat! Tama na yan! Tama na! Makiusap, tama na! Qingfan, Ginoo! hayaan mo sila. Ang mga aso talaga, mana sa amon nila. Huwag tayong bababa sa antas nila. Sinong aso, ha? Ulitin mo nga yun? Pangahas! At sino kang... Mga mangmang na alipin!
Ang lakas ng loob ninyo. Punong Ministro, Magaling ang ginawa nyo. Kalad ka rin sila. Hagupitin silang lahat. Opo. maawa kayo. Ayaw naman po namin ng gulo. Ilang ulit na kasing humiling ang binibini sa manggagamot. Ngunit ilang ulit niyang tinanggihan. Nag-aalala kami sa kalagayan niya. Kaya ito lang ang paraan namin. Sandali lang, Ginoong Song. Ilabas nyo sila. Tayo! Bilisan nyo! Tuloy kayo. Paumanhin sa abala. Marahil sinisisi mo rin ako sa hindi ko paggamot kay Peyuan. Narinig kong ginagamot mo lang ang mga gusto mong gamutin. Maaaring may nagawang hindi maganda si Peyuan na siyang nakainis sa'yo. Siya rin ang may kasalanan ng lahat. Magtsaka kayo. Kung lalasunin ko kayo, namatay ka na pagpasok mo pa lang dito. Bakit ko sasayangin na masarap na tiyang yan? Ginoo, hindi sa ganon. Masarap. Kung hindi dahil kay Peyuan ang pakay nyo, ano ang sinadya nyo rito? Sa aking paglalakbay, marami akong nakilalang manggagamot. Ngunit sa lahat ng nakilala ko, ikaw lamang ang may nakamamanghang galing. Kilala kang manggagamot. Ngunit, sa kabundukan ka lang nakatira at ng gagamot. Nakakapanghinayang. Ganun ba? Hindi ako sangayon. Hindi man marangya ang pamumuhay rito. Sapat naman to upang makakain ako. Kung para sa yaman, mas gugustuhin kong maging malaya at magawa ko ano ang nais ko. Tama, kakaiba ang saya ng payak na pamumuhay. Ngunit gumagamot ang tulad mo upang magligtas ng buhay. Kung dito ka titira buong buhay mo at buong sikap mong pag-aaral ng panggagamot nang hindi man lang nagagamit ang kakayahan mo ay nakakapanghinayang. Talaga? Maaari mo ba akong samahan sa kabisera? Ang Punjing ang pinakakilalang kabisera sa 5 kaharian. Maraming tribong naninirahan doon, kaya tiyak na maraming makabagong kagamitan. Sa palasyo pa lamang ng Taiwan, marami ng iba't ibang halamang gamot. Hindi hamak na mas mainam kesa sa mga halamang gamot ng bundok ng Xuanyuan. Ang ibig niyo bang sabihin, lahat ng halamang gamot sa palasyo, magagamit ko kung nais ko? Ikaw ang mamamahala sa kawanihan ng panggagamot. Bukod sa mga halamang gamot sa palasyo, ipadadala ko ang aking mga kawal sa 5 kaharian upang hanapin ang gamot na nais mo. Punong Ministro, talagang pinaghandaan mo to. Nais kong samahan mo ako. Kung masusunod niyo ang 3 panuntunan ko, sasamahan ko kayo sa kabisera. Sige, nakikinig ako. Una, ayoko na maingay sa pakikibagay. Sa kabisera, hindi ako dadalo sa mga pagtitipon. Huwag kang mag-alala. Pangalawa, mapili ako sa tauhan. Ang mga kawal at taga-silbi, ako mismo ang pipili. Kung may pag-aalinlangan ka, tapos na ang usapan natin. Gawin mo lahat ng nais mo. Pangatlo, gumagamot ako at pumapatay. Kung nais mo akong magpanggap sa pagtawag sa aking isang mabuting manggagamot o Samaritano, hindi ako susunod. Alam mo, nang marinig ko mga yan, may mga pagkakapareho pala tayong dalawa. Kalimutan mo na mga yan. Sasangayin ako kahit 3 o 5 tuntunin pa ang idadagdag mo. Mabuti kung gano'n.
sandali maging alipin ko siya, magiging madali na lamang ang lahat. Kapag nawala na ang 5 patong na sumpa, makakamit na rin natin ang ating layunin. Fuyaw, parang mas sumisikip na ang daanan. Hindi kaya hangganan na to? Nasa kanluran ng kabisera. Sundan natin kung saan lulubog ang araw upang di maligaw. Ngunit bakit kaya napakalamig dito? Tignan mo, tag-init ngayon. Ngunit napakalamig. Pakinggan mo, pag yung mga ibon nakakatakot ang huni. Bakit hindi ko naisip na matatakutin ka nga pala? Hindi no, nakakatakot lang talaga dito. Kung alam ko lang, sa mas maliwanag tayo dumaan eh. Mabuti nang mahuli, kaysa kainin ng halimaw. Tumigil ka na nga riyan. Ha? Ano yun? May naririnig ng iyak ng bata? Ano? Bata ba yun? Baka naman mga musang lang yun. Mas katunog nila eh. Dito ka na muna. Titignan ko. Ano ka mo? Hoy, Fuyaw, huwag kang umalis dito. Maiwan ka rito. Natatakot ako. Hintayin mo ako, ha? Sinong nandyan? Magpakita ka! Aking alipin. Aking alipin. Sino yan? Lumabas ka! Aking alipin. Aking alipin. Aking alipin. Halina't maging alipin ko. Halina't maging alipin ko. Umalis ka na sa iyong katawang lupa. Iwan mo ng masalimuot na mundo. Bakit hindi ka pa lumapit sa akin? Anak, marahil ay nahirapan ka ng lubos. Hayaan mong pangalagaan kita. At hindi ka na maghihirap ang muli. Ituturo ko sa iyo ang tamang landas kung isusuko mo ang iyong sarili sa akin. Sino ka? Anong nais mo? Tatansyo! Fuyaw! Dumating na ang panahon eh! Bumalik ka na sa gawain mo! Malito. Hindi kasi Tatansyo. Fuyaw, Pinunong yan? iniisip lang kita. Bakit? Bakit hindi ka lumapit? Mapanganib ang daang ito. Halika. Iaalis kita rito. Hindi ba kanina lang? Nag-alala ako, kaya binalikan kita. Tingnan mo, may kasamaang nakabantay sa paligid. Tayo na. Naroon lang ang kabayo ko. Kanina, iniwan mo na kami. Hangal ka. Isang hakbang lang. Makakalabas ka na sa ilusyong to. Halika na. Halika na. Sumama ka na kay Tatang Shu. Tayo na. Fuyaw, Iaalis kita rito. Halika na. iniisip lang kita. Halika na, dito na. Tayo mo lumapit. Hindi! Halika. Hindi kayo totoo! Fuyaw! Fuyaw!
Umayos ka lang! Binibini! Binibini, narito po si Pinunong yan. Sandali. Diyan ka lang! Ginoo, huwag kang lalapit sa akin. Pakiusap, diyan ka lang. Kumusta ka, Binibining Pei? Sabi ni Ama, bisitahin kita. Kung hindi ka pa inutusan ni Pinuno, hindi mo pa ako dadalawin. Bakit mo naman nasabi yan? Dahil sa nangyari sa akin. Natatakot akong hindi ka masaya rito. Tungkulin ko ang bantayan ka, Binibini. Ba't hindi ako magiging masaya? Yan nga ba talaga? Iniisip mo, ha? Huwag ka na magdamdam. Kailangan mo magpagaling. Dadalaw ako muli. Sandali! Di magtatagal. Haharap tayo sa isa't isa. Dapat kayang habang buhay na may harang sa pagitan natin. Maliban na lang kung hindi ka na handang pakasal sa akin. Huwag mo masyadong isipin yan. Encoded by BitsTV.com. Kaya mo bang tingnan ang mukha ko? Binibini. Bakit pinipilit mo ang sarili mo? Wala akong pakialam dyan. Totoo ba yan? O baka naman, wala ka talagang pakialam ano man ang itsura ko. Bakit ganyan ka kung magsalita? Oo. Mali ang sinabi ko. Pinuno, hindi ako dapat magsalita ng ganon. Pinunong yan. Marahil hindi mo pa alam ito. Ngunit pinadala ng tiyo ko ang mga tauhan niya upang ayusin ang kasal. Titira raw tayo sa nasasakupan ng kagawaran ng tanggulan at sabi rin ni tiyo, may mga pupunang katungkulan sa kabisera ngayon. At tayo raw ang pupuno roon. Maaari raw tayong pumili ng kahit anong nais natin. Sige. Ayos lang sa akin. Natatakot akong dahil sa aking itsura ay nagdadalawang isip ka na. Baka pagod ka na. Magpahinga ka na. Bukas, maglalakbay na tayo. Pinunong yan! Pinunong yan! Binibini.
Binibini. Si Pinunong yan, Ali. Nais pa rin ba niya ako? Sagutin mo ako. Opo, Binibini. Kung hindi, hindi po siya papayag na pakasal sa inyo sa kabisera. Oo, tama. Payag nga ba siyang pakasal sa akin? Hindi kaya labag sa kalooban niyang pakasalan ako? Binibini! Gagaling pa ba ako? Gagaling pa to, di ba? Gagaling pa ako! Sagutin mo ako! Gagaling pa ang sugat ko! Opo, Binibini! Hayop ka, Puyaw! Sinira mo ang buhay ko! Kaya ako naman nasisira sa buhay mo! Ay, ang tagal kitang hinintay kanina. Natakot ako. Napilitan ako maglakad-lakad sa kakahuyan. Ngunit, nung nakapasok na ako, hindi naman pala nakakatakot. Kaya lang, tawag ako ng tawag, hindi ko sumasagot. Natakot na naman tuloy ako. Buti na lang, nakasalubong ko sila. Nga pala, alam mo ba? Narinig ko sa kanilang may nakamamatay na usok na bumabalot sa kakahuyang to. Ang ibig mong sabihin, ang mga ilusyon na nakita ko kanina, dahil sa nakamamatay na usok? Yun ang sabi nila. Kaya pala. Binibini, Oh, General G. kung hindi nyo nakasalubong ang general, marahil namatay na kayo sa kakahuyan kanina. Gutom na kayo? Ha? Eto. Salamat po. Sabi ng general, may espiritu nagbabantay rito. Nakakaawa naman kayo kaya sumabay na kayo sa amin ng kapatid mo. Makalabas lang tayo sa kawayanan. Puyaw. Sandali. Anong pangalan ng pinuno nyo? Hindi nyo na kailangan pang malaman. May mahalagang bagay siyang gagawin. Hindi na siya dapat pang maabala. Kung hindi lang dapat madaliin ang... kalimutan nyo na. Ang mahalaga lang, hindi kayo makakaabala. Salamat. Kain na. Salamat, General. Mukhang mabuting tao si General G. Ngunit ang supladong yon? Swerteng niligtas pa niya ako. Mula siya sa mga Jan. Sino nagsabi sa'yo? Kung tama nga ang hula ko, kabilang siya ng maharlikang pamilya ng Tiyansya. Baka nga prinsipe pa siya. Kakaalis lang natin. Agad kang natuto ng kalokohan. Hindi Hindi yung kalokohan. Ayun, tingnan mo ang sinturon sa bewang niya. Nakakatawa palang tingnan ng isang mamang nakasuot ng ganyang sinturon. Yung nasa sinturon niya, ang Shokunlin. Yaman niya ng kaharian nila. Maharlika lang nakakapagsuot. Talaga? Mahalaga ang sinturong yon? Hindi halaga ang usapan dito. Ang kwentong narinig ko, nakakapagpataboy yan ng masasamang espiritu. Sa tingin ko, yan ang dahilan kaya hindi sila takot sa loob ng kakahuyang to. Paano mo nalaman ang mga yan? Kasi, bago niyo pa ako kupupin ni Tatang Shu, kasama ko noon ang lolo ko sa labas ng Shuanyuan. Alam mo ba, nung kinupkup ka namin ni Tatang, ganito ka palang kaliit nun? Kaya anong sinasabi mong natutunan mo yan sa labas ng Shuanyuan? Ano, gawa-gawa mo lang ang mga yan, ha? Ikaw ulit ang magsasalita, mali ako. Huyaw. Huwag mo na akong pingutin, Rico. Bahala ka riyan. Saan ka pupunta? Dudume. Diyan ka na dumumi. Binabati ka namin, pinunong yan. Binabati ka namin. Hanggang dito na lang. Salamat. Aalis na kami.
Bakit natahimik kay Atar yan? Aalis na ako bukas para sa kasal. Sa tingin ko po, Sa pagkakataong ito, wala ka ng karapatan tumutol pa. Kahit na hindi mo ito nais, magpanggap kang ito ang nais mo. opo. Ikaw ang papalit na pinuno ng Xuanyuan. Kapakanan na nakararami ang isipin mo. Ang kasalang ito ang daan upang mapatibay ang katayuan mo sa kabisera. Bilang iyong ama, ito lang ang naisip kong may itutulong ko sa iyo. Naintindihan ko. Tandaan mo, pag-asa ka ng ating angkan. Kung susunod ka sa akin, matitiyak mo ang tagumpay. Opo. Tinago mo bang panghiwalay kaluluwa na bigay ko? Yun ang bigay nyo upang gamitin ko kay Fuyaw. Tama, dalhin mo yon. Batid ko naman na ayaw mo kay Peiyuan. Lalo na ngayon sa itsura niya. Matigas ang kanyang ulo noon, ngunit ngayon ay puno na siya ng suklam. Alam kong mahirap sa'yo na pakasalan ng ganoong babae. Ngunit kailangan mong magtiis. Hanggang sa dumating ang tamang araw. Tiisin mo siya hanggang sa hindi mo na siya kailanganin. Ama. Ang pag-iisang dibdib ay paggamit lamang sa isa't isa. Pakakasalan mo siya dahil makapangyarihan sila. Kapag matibay ng katayuan mo sa kabisera, sa ugali ni Peiyuan, masama lang ang maidudulot niya sa iyo kaysa makatulong. Doon mo magagamit ang panghiwalay kaluluwa na bigay ko sa iyo. Sinasabi niyo po bang... Isa lang ang isipin mo. Mag-iingat ka sa ikikilos mo. Kapag nagamit mo na ang gamot, humanap ka ng pagbabalingan ng sisi. Kapag hindi ka napagbintangan, ang kamatayan niya ang pupukaw ng simpatya ng mga tao para sa iyo at yun naman ang magbibigay sa iyo ng mas magandang pagkakataon. Hindi. Ama, kahit na ayoko sa kanya, hindi ko yun magagawa. Walang mararating yung pagmamalasakit mo. Hindi bali na. Kailangan natin itong pag-usapan na mas mabuti. Aalis ka na bukas. Sa susunod na lang. Tandaan mo ang biling ko. Opo. Binibini, heto po ang balaban niyo. Bakit po binibini? Masama ba ang pakiramdam niyo? Nanginginig po kayo. Binibini? Ayos lang po ba kayo, Binibini? Ina, malamig na ba ang tubig? Hindi pa. Ihingi pa po ako ng talulot. Hindi na. Anak, nais kitang marinig umawit. Hmm. 默默长夜浩浩江洋，吾儿去矣，不知何方。苍山茫茫，白日西西，吾儿未归，不知其几。
Buisit. Gising! Gising! Anong meron? Akin na. Akin ang alin? Ang Shukunlin. Shokunlin? Yun ba talaga ang tawag niya sa bagay na yon? Alam mo kung ano yon. Hindi ako nagkamali. Kapag binalik mo sa akin yun ngayon, palalayain kita. Bakit ba? Naiwala mo ba yon? Nagmamaang-maanga ka pa matapos mo akong nakawan. Ang lakas naman ng loob mo. Sinasabi mong ninakaw ko yun sa'yo. Eh bakit pa ako matutulog dito? Yun ang malakas ang loob, di ba? May ganun bang kahangal na kawatan? Hindi ko alam kung hangal ka nga. Ngunit hindi ang kasabot mo. Ninakawan niya ako at tumakas. Si Xiaoqi? Xiaoqi! Igapos niyo siya. Huwag niyo siyang pakakawalan hanggat hindi nahuhuli ang kasabot niya. Ginoo, Po, may nakita ka bang lalaking nakaputi at may gintong korona? nakaputi at may gintong korona? Ikaw, may nakita ka ba? Oh, natatandaan ko na. Parang pumunta siya ron. Salamat. Tayo na. Walang anuman. Bilisan natin. Ay. Ginoo, 2 salapi lang. Oh, aray. Kamahalan, aray, masakit. Nagiging aray. puso ka na rin, Sa inyo ko natutunan yun. Dapat magaling magpanggap. Kumusta na sa Kunjing? Hindi na kaya ng harang na pigilan ang pagbaha. Tingin ko, ang matandang hari na si Xuan Yuan rin, hindi na magtatagal. Si Chishen? Nagmamadali siyang bumalik mula sa bundok ng Xuan Yuan. Pinaghahanap ka niya habang naglalakbay. Mukhang nagpaskil pa siya ng babala. May tinutugis siyang babae na tumakas mula sa bundok ng Xuan Yuan. Mukhang magaling magtago ang babae niya. Pala, may tao na tayo sa kabisera. Makakapunta na tayo ron. Sige, magsimula na tayo. Pangit ang bigote mo. Pangit ba? Akma naman ah! General, yan ang kabisera, ang Kunjing. Mabuti. Anong gagawin sa kanya? Ano to? Naniniwala kang hindi akong nagnakaw sa'yo? Hindi lang ako nang-aabuso ng babae. Hindi ka nag-aalalang tatakas ako pag nalingat ka? Sige lang, subukan mo. General, liham. Encoded by BitsTV.com. Kailangan bilisan. Maabutan na nila tayo. Opo. General, paano ang babae? Dalhin siya rito. Bilis!
Kamusta po ang hari? Wala nang magagawa. Patawarin niyo ako. Sige na, lumabas na kayo. Sige na. Pinunong siyang. Ang mahal na hari. Patawad sa kakulangan ko. Sandali. May malay na ba ang mahal na hari? Gaano katagal bago makabalik si Chisen? Ba't hindi ka makapagsalita? Balita ko, nakabalik na siya sa tahanan niya. Kailan pa siya nakabalik? Kagabi po. Ang lakas ng loob niya. Bilang punong ministro, hindi man lang niya dinalaw ang hari. Alam naman niyang malubha ang lagay ng ating kamahalan. Wala man lang siyang pagkilala sa mahaligang angkan ng Xuanyuan. Kuminahon po kayo. Marahil ay nababagabag din siya. Nababagabag? Nang higit pa kaysa sa akin. Ang sabi po, nawawala raw po ang tagapagmana. Binihag daw po siya sa bundok ng Xuanyuan. Hindi pa siya nahahanap. Anong sabi mo? Narinig ko rin kayo ang pinagbibintangan kumuha sa tagapagmana upang pasunurin ang lahat at hindi mapasa ang trono sa tagapagmana. Anong kalokohan ang binibintang niya sa akin? Wala siyang patunay sa bintang niya!又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病魔，若永无苍老，又怎叫花火孤身逐星斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说，此心所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱愁，半生着落。所求不过翻云覆雨厮守，求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球。